Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa batang to? Kilala siya bilang nuknukan ng tigas ng ulo. Literal na may pasabog sa bawat game. Ang price tag ng NBA dahil sa parang laging may bubunutin. Si Mr. Fine in the West, ang batang walang inaatrasan at isa sa pinakamaangas sa liga. Pero magaling din naman kasi talaga, so may ipagyayabang din. At dahil kadadalaw lang niya dito sa Pinas at dahil may tropa tayong nag-request nitong video, gawin natin siyang part 17 ng ating NBA Trivia. Samahan mo akong silipin ang mga bagay na posibleng hindi alam ng karamihan kay Demetrius Jamel Morant. Tara! Alam mo ba na hindi galing si Ja Morant sa malalaking college program tulad ng Duke o Kentucky? In fact, halos walang big school na nagre-recruit sa kanya, kaya ayun, nauwi siya sa Murray State Racers. Medyo underdog school pero doon siya sumabog, naging superstar at napansin ng buong NBA world. At dahil sa galing niya, kahit galing siya sa small program, naging second overall pick sa 2019 NBA draft. May kwento pa na aksidente lang ang pagkakadiskubre kay Ja. Yung scout ng Murray State, nag-CR lang daw o bumili ng Dorito sa concession stand. Tapos napadaan sa side court. Doon niya nakita si Ja na lumilipad-lipad. Agad siyang tumawag sa coach ng Murray State para i-report yung nakita niya. Kahit hindi si Ja Morant yung ini-scout niya nung araw na yon. And the rest is history. Alam mo ba na si Ja Morant at Zion Williamson ay hindi lang basta magkasabay sa draft o magkasunod. Actually, magkababata din sila. Madalas pa silang maglaro sa backyard noong bata pa. Kaya isipin mo, dalawang future NBA superstars nagbabanatan lang dati sa bakuran. Tapos, fast forward, halos sabay silang pumutok sa NBA. Si Zion bilang number 1 pick at si Ja bilang number 2 pick. May kapatid din na babae si Ja, si Tenia, hindi Tina. At kasing angas din niya sa basketball. Magkamukha din sila, parang babaeng Ja Morant. Lumaki silang magkasama sa court, kaya no wonder parehong may killer instinct. Kung si Ja may poster sa NBA, si Tenia naman terror din sa high school games. Ang tatay naman nila na si T. Morant, hindi pa din Tina, ay dating player din at muntik na pumasok sa NBA. Pero dahil sa injuries, hindi natuloy yung pro career. Literal na nasa dugo nila ang larong basketball. Alam mo ba na merong Ja Morant Day sa South Carolina? Noong 2021, inaprubahan ng buong state ng South Carolina na maging opisyal ang August 10, 2021 bilang Ja Morant Day. Bilang tribute dahil nanalo si Ja ng Rookie of the Year. At kung si Kawhi Leonard ay may malaking kamay, si Ja Morant ay may hindi pantay na kamay. Mas mahaba yung kaliwa niya kumpara sa kanan. Kaya malupit din to sa dakdakan kahit hindi siya katangkaran. Pero dito sa Pinas, normal naman sa batang lalaki yon, lalo na pag yung isang kamay lang yung may muscle, may kalyo o pasmado. Bahala na kayo mag-isip pero alam na mga lalaki yan. Kung nawirduhan ka na sa sinabi ni Ja na I'm fine in the West, mas weirdo yung sinabi niya noong 2022 sa isang interview niya sa Bleacher Report na kaya niya daw talunin si Michael Jordan sa isang one-on-one game. At magiging normal na player lang daw si MJ kung sa ngayong era siya naglaro. Siyempre madami nag-iyakan, trending agad. Yung iba natawa na lang, may nagalit. Pero iba talaga ang confidence ng isang Ja Morant. Walang pinapalampas kahit ang itinuturing ng madami na GOAT, pinapatos sa trash talk. Alam mo ba na sa sobrang dami ng highlight dunks at unreal plays ni Ja Morant, umabot sa point na 7 beses siyang napadrug test ng NBA sa loob lang ng isang season. Imagine mo, bawat game na parang lumilipad siya, parang automatic may pa-email yung liga. Parang lagi siyang natitikitan kada dunk sa laro. Ganon kalupit yung hops niya, akala tuloy may tinatagong agimat. Pero ang hindi masyadong nababalita, kahit sobrang angas at kilala bilang bad boy si Ja, may soft side din naman siya. Nagdo-donate siya sa mga schools, tumutulong sa mga bata at may mga charity work siya sa South Carolina. Kaya kahit minsan pasaway, hindi makakaila na may puso rin si Ja Morant para sa community niya. At I'm sure nakita yan ng mga kababayan natin nito lang huling dalaw niya sa Pilipinas. So yan ang ilan sa mga bagay na hindi alam na madami sa anak ni Tina. Hindi ko na sinama yung mga issue niya outside the court. Alam mo naman na yon at baka ma-plug pa tong video. Kung may alam ka pang ibang trivia about sa kanya, share mo din sa comment section at paki-like na din itong video and don't forget to follow or subscribe para sa madami pang NBA kwentuhan.